Anak, may sasabihin ako sa'yo. Huwag ka sanang magagalit, ha? Ano po yun, Ma? Kasi ang totoo niyan, alam mo naman na hirap akong maghanap ng trabaho na may mataas na sahod, hindi ba? Yes po, Ma. Bakit niyo po nabanggit? Kasi ayoko namang tumigil ka sa pag-aaral mo. Gusto ko makapagtapos ka sa FAU. Alam mo naman, hindi kita matutustusan sa pag-aaral kung dito lang ako sa bansa magtatrabaho. Alam mo naman, hindi ba? Mahal ang gastusin doon. Hindi sumagot si Wendy. Hinintay lang niyang tapusin ng ina ang sasabihin. Ang gusto ko lang sabihin, nag-apply ako bilang caregiver sa Hong Kong. 6 na buwan na. Ang totoo niyan, next week ng flight ko. Hindi ko kaagad sinabi sa iyo dahil hindi ko alam kung paano mo yun tatanggapin. Kapansin-pansin ang pagbabago ng ekspresyon ni Wendy. Kita ang lungkot sa kanyang mga mata. Ma, okay lang naman po kung lilipat ako ng ibang school, yung mas mababang tuition. Kaya nga po, kahit sa public, okay lang. Pwede po ako mag-apply ng scholarship. Basta magkasama lang po tayo. Anak, second year ka na sa FAU. Naipagmalaki ko na sa mga kapitbahay at sa mga kamag-anak ko na naipasok kita sa FAU. Alam mo, maraming gustong mag-aral sa mga ganyang klase ng school kasi nga puro matatalino lang ang nakakapasa sa mga ganon. Ang hirap ba naman ang entrance exam doon? Pero ayos lang naman po talaga ako. Hindi ko naman po pangarap talaga na makapagtapos sa mga university. Kahit sa simpleng school lang po, okay na ako ron, Ma. Anak, maniwala ka sa akin. Ibang klaseng privilege at opportunity ang matatanggap mo kapag sa ganyang school ka nakapagtapos ng pag-aaral. Kapag nag-apply ka sa trabaho, kapag nakita nila na FAU ka graduate, ikaw ang first priority sa listahan ng aplikante. Mas madali kang matatanggap sa trabaho. Alam mo naman, napaka-competitive ng mga trabaho ngayon, hindi ba? Marami nang graduate pero konti lang naman ang open na trabaho. Kaya ang gagawin ng mga kumpanya, sasalain talaga nila ang mga aplikante. Base sa school kung saan sila nakapagtapos. Hindi na nakasagot pa si Wendy dahil aminado siyang tama ang sinabi ng kanyang ina. Huwag kang mag-alala, anak. Para naman ito sa ikabubuti mo. Ma, hindi niyo naman po talaga kailangan gawin yun. Natatakot po kasi ako sa mga mangyayari. Alam niyo naman po, ang daming OFW na hindi na nakakauwi sa Pilipinas, na hindi maganda ang sitwasyon, hindi ba? Oo, at marami rin namang mga OFW na guminhawang buhay nang bumalik sila sa Pilipinas. Huwag kang mag-focus sa negative. Mag-focus tayo dun sa positive. Alam mo yan. Pero, paano po ako, Ma? Mag-isa lang po ako rito sa bahay. Wala po akong kasama. Ano ka ba, anak? Kayang-kaya mo yan. Kung gusto mo, makitira ka muna kay Ate Linda. Ayoko po, Ma. Dito na lang po ako. Alam kong nararamdaman mo, anak. Ganyan din ako dati nung nag-abroad ang mga magulang ko. Pero kailangan talaga Ikaw lang ang nag-iisa kong anak at gusto kong malayo ang marating mo sa buhay. Wala kang mga kapatid. Kapag may problema ka, wala kang malalapitan ng mga kapatid na pwede mong hinga ng tulong. Kaya bilang magulang, kailangan kong gawin ang lahat para kahit wala na ako sa mundo, kaya mong tumayo sa sarili mong mga paa. Naunawaan ni Wendy ang lahat, kaya naman hindi na siya nakapagsalita pa. Nakaramdam siya ng lungkot dahil magkakawalay sila ng kanyang ina. Anak, sa una lang yan, pero kapag nasanay kang wala ako, magiging okay ka rin. Sige po, Ma. Malungkot at napipilitang sabi ni Wendy.
Nang sumunod na linggo, nagpaalam na si Lorena sa kanyang anak. Inihatid siya nito sa airport. Nag-iwan siya ng mahigpit na yakap sa isa't isa habang umiiyak. Saka sila naghiwalay. Ganoon na lamang ang lungkot na nararamdaman nila pareho habang nasa Hong Kong si Lorena at nasa Pilipinas naman si Wendy. Iyak nang iyak si Lorena sa Hong Kong noon nung unang linggo niya. Hindi niya alam na ganito pala kapag naho-homesick. Nakukonsensya siya dahil sa ipinakita niyang galit noon sa kanyang mga magulang dahil sa pag-a-abroad ng mga ito at pag-iwan sa kanya. Hindi niya alam na ganito palang nararamdaman ng mga ito ng panahong yun nang iwan sila ng mga ito. Malungkot pala at masakit. Pero tinitiis para lang mapaganda ang kanilang buhay na magkakapatid. Pero siya, piniling magpabuntis sa lalaking kalaunan ay tinakbuhan din siya. Sobra siyang nakonsensya. Kung buhay lang ang kanyang mga magulang ngayon, ay hihingi siya ng tawad sa mga ito. Bagay na hindi niya nagawa noong nabubuhay pa ang kanyang mga magulang. Matapos ang trabaho, bago matulog, ay tinawagan niya si Wendy. "Anak, kumusta ka dyan? Ang pag-aaral mo?" "Heto po, okay lang po ako ma. Huwag niyo po akong intindihin." Huwag mong pababayaan ang pag-aaral mo ha. Alam mong yan lang ang susi para sa magandang kinabukasan mo. Huwag kang mag-alala. Sa susunod na linggo, sasahod na ako. Opo ma. Hindi ko naman po pababayaan ang pag-aaral ko. Kayo rin po. Ingat din po kayo. Sabihin mo lang anak, kung may kailangan ka ha? Sige po ma. Oy sige na, ibababa ko na. At doon na nila pinutol ang kanilang linya. Malungkot man, pinilit ni Lorena ang ngumiti. Pumasok na siya sa kanyang imahinasyon ang araw na makikita niyang nakatoga ang kanyang unika iha. Hindi na siya makapaghintay na dumating ang araw na yun. Samantala sa Pilipinas, matapos mangibang bansa ni Lorena ay hindi na naging pareho ang buhay ni Wendy. Hindi na siya naging masaya. Ipinapakita niya lang sa ina pero ang totoo, hindi niya kayang mabuhay ng mag-isa. Sociable kasi siyang tao at hindi niya kayang nasa isang bahay lang nang walang kasama. Kaya kung minsan, dinadala niya roon ang kanyang kaibigan para kahit papano ay may nakakasama siya sa araw-araw. Hoy, ang swerte mo dahil ikaw lang mag-isa rito ha. Tapos pinapadalan ka ng nanay mo. Ay, hayahay ang buhay, sabi ng kaibigan na si Amihan. Hindi rin. Ang lungkot kaya na mag-isa rito. Mas gusto ko pa rin na nandito siya. Hindi ka ba sanay na wala siya? Hindi. Simula bata pa lang ako. Kasama ko na siya. Alam mo naman na lumaki akong siya lang ang kasama ko. Ang tatay ko, tinakasan kami. Ang mga tito-tito mo, nasa probinsya lahat. 2 beses ko lang yata sila nakita noong bumisita kami noong New Year. Pati lolo't lola ko. Tsaka wala na rin sila. Pumanaw na. Dependent talaga ako kay mama. Ang swerte mo nga dahil only child ka. Ako, 5 kami magkakapatid kaya wala kaming makain. Kaya ayun, nag-aagawan lang kami sa 3 pansit kanton. Gusto ko nga magkaroon ng kapatid kasi mas masaya. At saka kapag tumanda ka, may mga tao kang masasandalan. Kung sa bagay, magkakaiba naman talaga ang mga tao. Gusto mo ba? Ako na lang ang sister mo. Pero dapat dito lang ako lagi. Siksikan kasi sa bahay. Ngumiti na lamang si Wendy. Okay lang, para naman may kasama ako. Magpaalam ka muna sa mama mo. Baka mamaya magalit yun. Magpapaalam talaga ako. Pero ano ka ba? Hindi masama ang ugali ni mama. Siguradong papayag yun.
Nang kinabukasan ay nagpaalam nga siya kung pwede niyang patirahin sa bahay ang kaibigang si Amihan at pumayag naman ang ina as long as hindi ito magdudulot ng perwisyo sa bahay at magandang impluwensya ito sa kanyang anak. Isang araw, niyaya ni Wendy si Amihan na pumunta sa isang nightclub. Ano ka ba? 19 years old ka na, matanda ka na. Nasa right age ka naman para sumayaman lang at saka hindi ka pa nagkaka-boyfriend. Napag-iiwanan ka na, no? Hindi naman ako napag-iiwanan, Amihan. Masaya ako sa buhay ko ngayon. Hindi malaking kawalan sa buhay ko kung hindi ako makakapag-nightclub o kaya naman magkaka-boyfriend. Nasasabi mo lang yan kasi nga hindi mo pa na-experience. Ano kasi, may exam pa tayo bukas, di ba? Need ko talagang mag-aral eh. Alam mo, ikaw talaga, napaka-KJ mo. Hindi naman to araw-araw at saka saglit lang naman tayo ron. Dahil na pressure ni Amihan ay napilitan si Wendy na sumama sa isang nightclub. Ano ka ba? Bakit naman ganyan ang suot mo? Magna-nightclub tayo, tapos balot na balot ka. Paano ka makaka-attract ng boylet doon? Hindi ko naman kailangang ma-attract, Amihan. Gusto ko lang naman itry na pumunta roon kasi sinabi mo. O siya, okay na yan. O naman, masyado kang conservative. Napag-iiwanan ka na talaga ng panahon. Hindi naman sa ganon. Mas komportable lang talaga ako magsuot ng ganito. Ikaw na nga ang bahala kung ganon. Nag-taxi na nga sila at nagpunta sa nightclub. Umorder sila ng tequila at pinabayad ni Amihan si Wendy. Ha? Ako ang magbabayad? Oo, syempre. Ikaw ang may pera eh. Napakamot na lamang ng liig si Wendy. Dahil nakapag-order na sila, wala siyang ibang nagawa kung hindi ang magbayad. Umupo sila sa isang table kung saan sinerve ng isang waiter ang kanilang inumin. Ang totoo niyan, Amihan, hindi ako umiinom eh. At saka wala namang magandang epekto niyan sa katawan. Ngayon lang naman, ikaw talaga. Hindi ka naman mamamatay kapag uminom ka ng isang beses. At saka nandito ka na sa club oh. Sulitin mo na ang oras mo rito. Ikaw na rin ang nagsabi, hindi mo bet ang nightclub. Baka ngayon na ang last day mo, kaya i-enjoy mo na. At teka, wait lang ha. Iti-text ko yung mga kasama ko. Pupunta sila rito. Ha? Mga kaibigan mo? Kaibigan mo saan? May mga iba pa akong kaibigan bukod sa'yo. Dati ko silang kaklase noong high school. Parang magre-reunion kami. Siya nga pala, baka naman pwedeng ilibre mo rin sila. Ha? 3K na lang kasing natitira sa pera ko eh. Kailangan ko na itong pagkasyahin hanggang sa mapadalhan ulit ako ni Mama. Ay di humingi ka na lang sa kanya kapag naubos na. Alam ko yung mga OFW na yan, hindi nila ibinibigay lahat ng sahod nila. May itinatabi sila for emergencies. Kaya huwag mong problemahin na baka maubos yan. Sorry, Amihan ah, pero kailangan ko nang umuwi. Oh, ayan na pala sila eh. Ani ni Amihan nang dumating ang 4 na tao, 2 lalaki at 2 babae. Nilapitan sila nang umupo na ang 4. Ang tumabi kay Wendy, isang lalaking makisig ang pangangatawan at mukhang artistahin ang itsura. Unang beses niyang nakitang lalaki, hindi maikakailang na humaling na siya rito. Ganoon na lang kabilis ang pagtibok ng kanyang puso habang nagiinit ang kanyang buong katawan. Namumula pa siya at pansin yun ng lahat. Uy, si Wendy, namumula! Pang-aasar ni Amihan na patawa-tawa pa. Lalong namula si Wendy dahil sa hiya. Uy, hindi ah. Hindi ako namumula. Naibaba na lamang niyang kanyang tingin, sabay takip sa kanyang mukha. Tiningnan siya ng lalaki. Ako nga pala si Miko. Unang beses na nagtugma ang kanilang tingin, bagay na lalong ikinabaliw ni Wendy. Lalong pumogi si Miko sa kanyang paningin. Ako naman si Wendy.
Sabay na naghiyawan ang apat. Sila yung mga kaibigan ko, Wendy. Siya si Miko. Eto namang babaitang to, si Celine. Eto namang isa kong mukhang nerd, si Fiona. Mas malandi pa yung gagang yan sa akin. Tapos ito namang isang lalaki, si Joshua. Pakilala ni Amihan sa apat na kaibigan. Guys, siya naman si Wendy. Ang best friend ko ngayong college. Siya lang ang mag-isa sa bahay ngayon dahil nasa abroad ang nanay niya. Wala siyang tatay. Nag-iisang anak din siya. Wow! Kung only child siya at nasa abroad ang nanay, di mo pera pala to. Sabi ni Joshua. Oo, pero tricky na lang ang natitira sa pera niya ngayon. Kaya magtipid-tipid kayo ha, huwag masyadong demanding. Kayo na nga lang ililibre. Paalala nito sa mga kaibigan. Sige ba, basta libre. Kami pa ba mag-iinarte? Sabi naman ni Celine. Umorder ng pagkain at inumin ng apat habang si Wendy ay wala nang nagawa pa dahil na-pressure na siya sa pagkakataon. Bukod pa roon, nahihiya siyang humindi sa mismong harapan ni Miko. Nang gabing yun, unang beses na napilitan siyang uminom kahit hindi niya ito gusto. Unang tikim pa lamang niya ay halos masuka na siya. Pero ang sabi ng kaibigan, normal lamang daw ito dahil unang beses niya itong gagawin. Hindi naman siya nagpakalasing, uminom lamang siya ng konti. Ang natira kasi sa inumin niya ay iniinom ni Amihan. Lasing na lasing ang lahat, maliban kina Wendy at Miko. Wendy, sorry kung itatanong ko to ha. Pero may boyfriend ka na ba? Naalala ni Wendy ang kanyang manliligaw sa classroom na si Peter. Gusto rin niya si Peter. Sa ngayon ay nasa talking stage pa lamang sila at ayaw nilang madaliin ang kanilang pagliligawan. Lalo pat pareho silang college student na dapat ay siya nilang priority. Gwapo si Peter, masipag, matalino at may talento sa arts. Pero ibang dating ni Miko sa kanya. Kung si Peter ay good boy, si Miko naman ay bad boy. Hindi rin niya maipaliwanag kung bakit mas attracted siya sa mga bad boy kesa sa mga good boy. Wala akong boyfriend, Miko. Seryoso ba? Sa ganda mong yan, wala kang boyfriend? As in, no boyfriend since birth? Oo ikaw pa. Nakaisang ex na ako. Pero 1 year na akong single. Gusto sana kitang ligawan kung okay lang sa'yo. Kinilig ng sobra si Wendy. Ikaw ang bahala. Nasa iyo naman yan. Kinilig din si Miko dahil ng mga sandaling yun, hindi niya maitatangging sobrang ganda nga ni Wendy. Saan ka nga pala nag-aaral? Sa FAU. Oo nga pala. Classmate mo nga pala si Amihan. Ikaw ba? Second year na ako. IT student. Kita tayo minsan sa school kung okay lang naman sa'yo. Okay lang sa akin. At matapos noon, nagbalita na sila ng numero. Kinabukasan, isang text ang natanggap ni Wendy mula sa kanyang ina. Good morning anak, mag-iingat ka sa pagpasok sa school. Basta always love ka ni mama. Hindi na siya nag-reply dahil tila ba nagsasawa na rin siya na lagi siyang itinitext ng kanyang ina. Gayong pare-parehas lang naman ang sinasabi nito. Bukod pa roon, may konting pag-asa sa puso niya na sana'y text message mula kay Miko ang kanyang unang mababasa. Nagbihis na lamang siya at pumasok sa eskwela. Habang nakaupo siya sa kanyang seat, nilapitan siya ng manliligaw na si Peter. Nginitian siya nito at binigyan ng chocolate. Si Miko ang unang taong pumasok sa isip ni Wendy nang makita niya si Peter. Aniya, kailangan niyang maging stick to one kay Miko at kailangan niyang klaruhin kay Peter na wala na itong pag-asa sa kanya sapagkat may iba nang itinitibok ang kanyang puso. Good morning, Wendy. Para sa'yo yan. Kainin mo mamayang lunch.
Nakangiting sabi ni Peter. Babalik na sana sa upuan si Peter, ngunit nagsalita si Wendy. Isusoli sana niyang chocolate pero may mga tao na sa paligid. Naisip niyang baka mapahiya si Peter sa mga kaklase kapag ngayon niya ito ibinalik. Kalimutan mo na. Mamaya na lang. Oh, sige. Sabay tayong kumain sa lunch mamaya ha? Hindi pwede Peter eh. May mga kasama ako. Talaga? Sino mga kasama mo? Si Amihan? Pwede naman akong makikain kasama kayo. Hindi siya. Iba. Ganun ba? Okay, sige. Ayos lang naman. Next time na lang. Bumalik na si Peter sa upuan nito. Napabuntong hininga na lamang si Wendy. Nang magla-lunch na, nakatanggap siya ng text mula kay Miko na nagsasabing magkita sila sa cafeteria ng school upang doon sila sabay na kumain. Nasasabik siyang sinunod ang utos ng manliligaw. Maraming tao, ngunit hinanap nila ang isa't isa hanggang sa makita nilang bawat isa at lumapit. Mag-order na tayo. Libre ko na. Para makabawi ako sa'yo sa panlilibre mo sa akin kagabi. Ani ni Miko. Hindi na Miko. Okay lang ako. No, it's okay lang talaga. Ngumiti na lamang si Wendy at pumayag ng ilibre siya ng binata. Pumila sila sa cashier at sinabi ang kanilang order. Hinintay at saka naghanap ng mapapwestuhan. May nakita silang available na upuan kaya doon sila pumesto at kumain. Nagkwentuhan sila roon ng maraming bagay. Habang nasa kalagitnaan sila ng pagkukwentuhan, nakita ni Wendy si Peter na nakatingin sa kanya sa kabilang bahagi ng cafeteria. Kitang-kita niyang selos sa mukha ni Peter, ngunit umalis din ito kalaunan. Nakonsensya siya, ngunit kailangan niyang panindigan ang kanyang nararamdaman. Mas malakas ang appeal sa kanya ni Miko, kung kaya't kailangan niyang mag-focus dito. Hindi naman kasi siya ang tipo ng babae na nagpapaligaw sa maraming lalaki. At the same time, gusto niya ay iisa lamang. Nang mag-uuwian na, habang naglalakad siya pauwi kasama si Amihan. Hoy! Nakita ko kayo ni Miko sa cafeteria kanina. Kumikirengking ka na. Panunukso ni Amihan. Namula naman sa hiya at kilig si Wendy. Hindi naman. Nagtapat lang kasi siya ng feelings niya sa akin kahapon. Ang sabi niya, gusto niya ako at gusto niya akong ligawan. Maganda ka naman talaga kasi. Huwag mo nang palampasin yun. Kapag ikaw ang nabuntis noon, sigurado, mabibigyan ka nun ng magandang lahi. Huy, hindi ako pwedeng mabuntis ha. Kailangan kong graduate ng kolehiyo. Maya-maya pa'y nakita ni Wendy si Peter na naglalakad malayo sa kanilang harapan. Wait lang Amihan ha. Kakausapin ko lang si Peter. Ay, oo nga pala. Nililigawan ka nga pala niyan. Nakapag-decide ka na ba kung sino mas matimbang sa puso mo? Oo, pero ewan. Mas gusto ko si Miko kaysa sa kanya. Anyway, kakausapin ko lang. Tumakbo siya at nilapitan ang kaklase. Peter, wait lang! At sabay na silang naglakad. Oh, Wendy. Kumusta? Pauwi ka na? Oo, may sasabihin sana ako. Huwag ka sanang magagalit ah. Sige lang. Ano ba yun, Wendy? Kabadong sambit ni Peter, ngunit pinipilit ang sarili na itago ang kabang yun. Kasi kinuha niya ang chocolate bar na ibinigay sa kanya ni Peter mula sa bulsa ng suot niyang palda at iniabot ito kay Peter, bagay na ikinabigla ng binata. Sobrang na-appreciate ko tong chocolate bar na ibinigay mo sa akin, Peter. Ang kaso, hindi ko na ito kayang tanggapin. Kinuha ito ni Peter mula sa kanyang kamay. Ha? Bakit naman, Wendy? Kasi, paano ko ba ito sasabihin? Hindi siya mapalagay dahil ayaw niyang masaktan ang damdamin ng binata.
3 buwan naman itong nanliligaw sa kanya. Masakit para sa kanya na ipaalam na rejected ito. May iba ka na? Sabi ni Peter. Hindi nakasagot si Wendy, pero dahil sa pananahimik niya yun, nakumpirma ni Peter na oo ang sagot sa kanyang tanong. Salamat dahil sinabi mo, Wendy. Mas gusto ko na pinaprangka ako. Huwag mong intindihin kung anong mararamdaman ko. Masakit. Pero kaya ko namang i-handle yun. Kung saan ka masaya, yun ang sundin mo. Hindi ka galit sa akin, Peter? Hindi ako galit sa iyo, Wendy. Wala akong karapatang magalit. Hindi mo kasalanan na hindi mo ako gusto. Matured na sabi ng binata. Nalubos na na-appreciate ni Wendy. Salamat dahil sa pagtanggap mo sa rejection ko. Kapag niloko ka ng kung sino man ang lalaking yun, sabihin mo lang sa akin, ha? If ever man na gusto mo pa rin ako, kaya naman kitang tanggapin. At saka, huwag mong pababayaan ang pag-aaral mo. I heard na nasa abroad na raw ang mama mo. Nag-aalala lang ako na baka mapabayaan mo yun dahil walang gumagabay sa'yo. Labis na namangha si Wendy sa mga sinabi ni Peter. Imbes na magpakita ito ng galit sa kanya at konsensyahin siya, ay binigyan pa siya nito ng payo. Salamat ulit, Peter. Malungkot na ngumiti na lamang si Peter at saka na ito umalis. Labis na nakonsensya si Wendy. Katunayan ay sasagutin niya na sana ito kung hindi lamang dumating sa buhay niya si Miko. Nilapitan siya ni amihan. Ayos lang yan. Huwag ka na malungkot. Yang si Peter, naku wala yan. Wala kang mapapala dyan. Yang si Miko, medyo may kayang pamilya niyan. Yang si Peter, balita ko, nagpa-part-time lang yan sa 7-Eleven dahil wala ng mga magulang. Wala naman akong problema sa financial status nila. Hindi yun ang gusto ko sa isang lalaki. Ang pipiliin ko ay kung gusto ko ba ito o hindi. At para sa akin, si Miko talaga ang itinitibok ng puso ko. Well, tama yung puso mo sa pagkakataong ito. Nang dumating sila sa bahay, ay chinek nilang box na lagayan ng bills at kuryente at ng tubig. Nang tingnan ni Wendy ang bills, kapansin-pansin ang pagtaas noon. Sobrang gastos ba naman ni amihan sa tubig at kuryente? Minsan, dinadala pa ni amihan ang mga cellphone ng kapatid niya sa bahay niya para doon ito i-charge. Kung minsan din, dinadala nito ang damit ng mga kapatid at nakikilabas sa kanilang washing machine. Nagpapahayag naman ang pasasalamat si amihan sa kanya, kaya nahihirapan siyang punahin ito. Aniya, dapat ay magpasalamat na lamang siya dahil wala siya sa sitwasyon ni amihan na may napakaraming kapatid at galing sa isang broken family. Inunawa na lamang niyang sitwasyon ng kaibigan. Nang maubusan siya ng pera, tinawagan niyang ina upang humingi ng pera rito. Ma, pwede ba akong humingi ng extra 1,000 pesos? May binabayaran lang po kami sa school. Unexpected lang. Ganun ba? Walang problema. Basta pagdating sa pera, wag mong alalahanin yon. Wag kang mahihiyang humingi ng pera sa akin, ha? Magpapadala ako ng 2,000 sa'yo. Baka hindi magkasya ang 1,000. Lalo pat sa susunod na 2 linggo pa ako sa sahod. Sige po ma, salamat po ng marami. Walang anuman anak. Para saan pat nag-abroad ako kung hindi ko rin naman pala maibibigay lahat ng pangangailangan mo, hindi ba? Nakonsensya si Wendy dahil pakiramdam niya ay inuuto niya ang kanyang ina. Nagsunod-sunod ang mga araw, palaki ng palaki ang bills ni Wendy dahil sa kagagawan ni amihan. Umaabuso na ito, kasabay nito ay ang pagkwento nito ng malulungkot na pangyayari sa buhay nito sa kanilang bahay. Paraan ito ni amihan upang mamanipula siya. Gusto nitong magpaawa upang patuloy itong makaabuso sa bahay. Amihan, saing ka na. Magalang na paghingi ng pagpayag ni Wendy. Magsasaing?
Tinatamad ako eh. Mag-order na lang kaya tayo sa Food Panda. Ha? Mapapagastos pa tayo kung order tayo doon. Kung talaga napakakuripot mo, hindi naman to araw-araw. Ako na lang magsasaing. Hindi na ako na. Padabog na sabi ni amihan at nagmadali na itong magsaing. Kumunot naman ang noo ni Wendy habang pinagmamasdan ng paglalakad nito palabas. Ramdam niya ang pagtatampo nito dahil hindi nasunod ang gusto. Naiinis na siya. Pero hindi siya ang tipo ng taong confrontational, kaya sinasarili na lamang niya ang inis niya sa kaibigang nakikitira lamang. Habang nabibwisit si Wendy kay amihan, itinoon niya ang kanyang atensyon kay Miko. Kapag wala siyang pasok sa eskwela, nakikipag-date siya kasama si Miko. Minsan ay nanunood sila ng movies at kumakain sa mga restaurant. Minsan pa ay gumagala sila sa mga tourist spot. Lahat ay libre ni Wendy dahil wala namang trabaho si Miko at never naman itong nag-initiate na ito na lamang ang gagastos para sa kanila. Isang beses lamang siya nitong inilibre at yun ay ang unang beses nitong kumain nang sabay sila sa cafeteria ng school. Ngunit lahat ng yun ay baliwala lamang para kay Wendy dahil mahal niyang binata. Matapos ang panliligaw nito sa kanya, sa wakas ay sinagot niya na rin ito. Dahil doon, napabayaan ni Wendy ang kanyang pag-aaral. Kapansin-pansin ang pagbaba ng kanyang mga grado sa exam. Hindi kasi siya makapag-focus sa kanyang pag-aaral. Dahil nalaman niyang isa palang malaking commitment ang pagpasok sa isang relasyon. Habang siya nagsasayang ng pera kina Miko at amihan, ang kanyang ina naman ay nagkakandapagod sa abroad para lamang maibigay ang lahat ng kanyang pangangailangan. Sa Hong Kong, habang nag-i-scroll sa Facebook si Lorena, nadaanan niya ang maraming sa mga kamag-anak niya na nagpo-post ng mga achievement ng kanilang mga anak. Ang kanyang pinsan, ipinost sa FB ang perfect score sa exam ng kanyang anak. Ang isa naman niyang kaibigan ay pinost ang napanalo ng first place medal sa isang competition. Dahil naiinggit siya, gusto niyang gayahin ng pinsan at kaibigan. Naisipan niyang hinga ng anak ng mga exam result upang maipost din ito sa Facebook. Hindi naman niya hangarin na magyabang. Gusto lamang niyang may maipost na may kabuluhan. Sobrang bihira kasi siyang nagpo-post sa FB at puro share lang ang kanyang ginagawa. Kaya aniya, gusto niyang ang una niyang post ay patungkol sa kanyang anak. Kinabukasan, tinawagan ni Wendy ang kanyang ina na pagkwentuhan nilang tungkol sa kanyang mga grado sa school. Nagsinungaling siya na okay naman ang mga grades niya. Salamat naman sa Panginoon kung ganon. Pwede bang isend mo sa akin ang picture ng exam mo? Ipopost ko lang sa FB. Ha? Para saan po? Nakakahiya naman. Hindi naman po perfect score ko. Anak, hindi ko kailangan ng perfect. Basta mataas ang marka mo, okay na sa akin yun. Hihintayin ko mamaya ha. Ibababa ko ng telepono dahil tinatawag na ako ni Madam. Sige po ma. At pinatay na nila ang kanilang video call at ibinaba ang kanilang cellphone. Patay! Puro mababa pa naman ang marka mo nito mga nakaraang araw. Kailan ka pa may mataas na score? Sabi ni amihan na nasa sahig at kanina pa nakikinig. Meron kasi siyang maliit at malambot na banig at doon ito natutulog. Hindi ko nga alam lahat ng scores ko. Mababa na nito mga nakaraang araw. Magmula noong naging kami ni Miko, napabayaan ko ng pag-aaral ko. Huy, gaga ka talaga. Huwag mong pababayaan ang pag-aaral mo. Hindi ko naman kasi alam na napakabigat pala ang commitment ang makipag-boyfriend. Ang akala ko, kaya ko dahil may mga estudyante namang kayang pagsabayan ng pag-aaral at pagkakaroon ng love life. Naku, picturean mo na lang yung mga test paper mo tapos isend mo kay Bong. Sabihin mo, i-edit niya gamit ang AI.
Alam mo naman, magaling yun sa mga ganun-ganun, di ba? Nakonsensya si Wendy na kailangan niya pang gawin yun. Pero sa ngayon, wala siyang magagawa kung hindi gawin ang lahat ng ito. Kaya naman sa huli, sinunod na lamang niyang suhestyon ng kaibigan. Matapos, ipinadala niya ito sa kanyang ina. Wala pang 10 minuto ay nakita niya na itong ipinost ng ina sa Facebook. May nakalagay pa itong caption na nagpaantig sa kanyang puso. Salamat anak, dahil sa pag-aaral mo ng mabuti. Para sa iyong pagtatrabaho ko rito sa abroad, sana makapagtapos ka ng pag-aaral at matupad ang mga pangarap mo. Yun ang caption ng kanyang ina sa kanyang test paper na gawang AI. Lalo siyang nakonsensya dahil doon nangako siyang pagbubutihin niya ang pag-aaral upang makabawi sa kanyang ina. Isang araw, dumating ang kaarawan ni Miko. Pinili nitong maghanda sa bahay ni Wendy. Imbitado ang mga kaibigan nitong sina Celine, Joshua at Fiona. Siya muli ang gumasto sa kaarawan nito dahil siya nga ang may pera. Napuno ng pagsasaya ang araw na yon hanggang sa lumubog ang araw. Umalis sa mga kaibigan ni Miko. Ang tanging natira na lamang ay sina Miko at Wendy. Si Amihan kasi umalis din dahil sumama sa iba pang mga kaibigan ni Miko. Dahil silang dalawa na lamang ang natira sa bahay. Dito, may tuksong pumasok sa katawan ni Wendy dahil sa mga sinyales ni Miko. Parehas silang nakaupo sa kama at nag-uusap. Matapos ay tinitingnan ni Miko ang kanyang mga labi na tila ba handa na itong halikan siya. Kinakabahan man siya dahil hindi pa siya handa sa mga ganoong gawain. May first kiss ka na ba? Wala pa. Ano ka ba? Ikaw pa nga lang ang first boyfriend ko. Ganun ba? Marahang inilapit ni Miko ang mga labi nito sa kanyang labi. At nang 1 inch na lang ang pagitan ng mga labi nila, inurong niya ang kanyang ulo. Wait lang Miko, parang hindi pa ako ready. Halik lang naman. Kahit yun lang ang birthday gift mo sa akin. Kung tutuusin, ay gusto rin naman ito ni Wendy. Pero ipinagtatabi niya kung ano ang dapat at ang kanyang kagustuhan. Pinalaki siya ng kanyang ina bilang isang konserbatibo. Promise saglit lang. Promise, Wendy. Maya-maya pa'y hinagka na nga siya ni Miko. Ang akala niya'y 5 segundo lang siyang hahalikan ng binata. Pero nagtagal ito ng 10 segundo. Dito na siya tumigil. Pero muli siyang hinagka ni Miko ng sapilitan hanggang sa wala na siyang nagawa at hinayaan na lamang niya ang binata. At doon, sa unang pagkakataon, ay may nangyari sa kanilang dalawa. Nang matapos niyang maibigay ang kanyang pagkabirhen ay walang tigil siya sa pag-iyak dahil sa matinding konsensyang nararamdaman niya. Si Miko naman ay nagbibihis na. Ano ka ba? Huwag ka nang umiyak dyan. Okay lang yan. Sa una lang yan kasi nga hindi ka naman sanay. Pero masasanay ka rin eventually. Miko, paano kapag nabuntis ako? Ayokong mabuntis. Dahil ayokong magalit sa akin si Mama. Hindi ka mabubuntis. Bihira lang ang nabubuntis sa unang beses. Pero paano nga kapag nabuntis ako? Huwag kang mag-alala. Kapag nangyari yon, pananagutan naman kita. Kaya okay lang yan. Kung ayaw mo namang mabuntis, edi magpalaglag ka. Para tapos ang problema. Walang ibang nagawa si Wendy kung hindi ang umiyak na lamang ng buong gabing yun. Napadasal siya na wag naman sana itong mangyari. Lumipas ang 3 buwan at natapos ang kanilang school year. Habang nasa bakasyon ay muling may nangyari sa kanila ni Miko habang wala si Amihan doon. Isang araw, galing sa palengke si Wendy dahil bumili siya ng panghapunan nilang 3, nina Amihan at Miko. Inutusan niya si Amihan pero sobrang tamad nito at ni ang paggawa ng mga gawaing bahay ay pahirapan kung mautusan.
Kung tutuusin, gusto niya na itong palayasin, pero alam niya na kapag ginawa niya ito, wala na siyang makakasama sa bahay at ayaw niya na mag-isa. Nang dumating siya galing sa pamimili, umakyat muna siya sa kanyang kwarto dahil kukunin lang niya ang kanyang bagong labang apron. Dahil kwarto naman niya ito ay hindi na siya kumatok pa. At nang makapasok, nawindang siya sa nasaksihan dahil sina Miko at Amihan ay gumagawa ng kababalaghan sa kanyang mismong kwarto. Sa sobrang gulat niya ay hindi siya nakapagsalita ng ilang segundo habang tinutunaw pa ang utak niya sa nangyayari. Sina Miko at Amihan naman ay kaagad na nagsuot ng damit at nataranta. Miko, ano to? Wendy, magpapaliwanag ako. Kasi... Wendy, sorry, hindi ko sinasadya. Dito na tuluyang napaiyak si Wendy at pinagbabato ng anumang maabot ng kanyang kamay ang dalawa. Todo ilag naman ang dalawa. Nagtatantrum na si Wendy. Ang bababoy niyo! Lumayas kayo sa bahay ko! Sigaw niya habang walang tigil sa pagtulo ang kanyang mga luha, habang patuloy pa rin sa pagbato niya sa mga ito ng mga gamit. Nagmamadaling tumakbo si Miko palabas ng pinto. Si Wendy naman, gustong sabunutan si Amihan pero wala siyang lakas ng loob na gawin ito. Masakit sa kanyang pagtaksila ni Miko at kapantay nito ang sakit ng pagtataksil ni Amihan sa kanya. Ikaw, Amihan, paano mo nagawa sa akin to? Best friend kita, pero ano tong ginawa mo? Wendy, sorry, hindi ko naman sinasadya. Natukso lang kasi ako, pero pasensya na talaga. Alam kong sobrang laki ng pagkakamali ko sa'yo. Tama na, huwag ka nang humingi ng tawad. Kunin mo na ang mga gamit mo at umalis ka na. Napaiyak na lamang si Amihan habang kinukuha ang kanyang mga gamit. Nang makuhang mga gamit ay umalis na nga ito. Naiwan sa bahay si Wendy nang walang tigil sa pag-iyak. Wala siyang ibang nagawa sa buong gabing yun kung hindi ang umiyak ng umiyak. Sobrang sakit para sa kanya na mawalan ng dalawang taong importante sa kanyang buhay. Wala na ang kanyang boyfriend, wala na rin ang kanyang matalik na kaibigan. Ang kanyang ina naman ay nasa abroad. Pakiramdam niya, mag-isa na lamang siya sa buhay ngayon. Ilang araw siyang nawala sa sarili, hanggang isang araw ay napagtanto niyang hindi niya dapat ikulong ang sarili sa mga taong kagaya ni Miko at Amihan. Kagaya sa pagtatapos ng isang bagyo, muling sumilaw ang araw sa buhay ni Wendy. Unti-unti siyang nakamove on hanggang sa pasukan na ulit. 2 linggo matapos ang pagbubukas ng klase, nakaramdam si Wendy ng kakaiba sa kanyang katawan. Naduduwal siya ng walang dahilan. Tila ba gusto niyang masuka pero wala namang lumalabas mula sa kanyang bibig. Binilang niya ang mga araw na hindi pa siya dinadatna ng dalaw at napansin niya ang irregularidad sa kanyang menstrual cycle. Nag-search siya sa internet tungkol sa mga sinyales ng pagbubuntis at doon na siya kinabahan. Aniya, malaking posibilidad na buntis siya base sa mga sinyales na kanyang nararamdaman. Labis ang takot ng kanyang nararamdaman dahil ayaw niyang maging kagaya siya ng kanyang magiging anak na lumaki na walang ama. Bukod pa roon, seryoso siya na makapagtapos ng pag-aaral, hindi lamang para sa kanyang sarili, kung hindi para sa kanyang inang ginagawang lahat para lamang maibigay ang lahat ng kanyang pangangailangan. Kinabukasan, hindi siya pumasok sa eskwela at nagtungo siya sa isang klinik upang magpa-ultrasound at doon ay halos pagsakluban siya ng langit at ng lupa dahil sa kanyang natuklasan. Kumpirmado ngang buntis siya, 2 buwan na. Walang tigil siyang umiyak ng araw na yun at hindi siya pumasok sa eskwela. Hindi niya alam ang kanyang gagawin. Naisip niyang ipalaglag ang kanyang dinadala pero alam niyang malaking kasalanan nito sa Panginoon.
Kaya naman, bagamat labag sa loob niya na gawin ang isang bagay, ay naglakas loob siyang nilunok ang kanyang pride. Muli niyang kinausap si Miko sa isang restaurant upang sabihin dito ang kanyang pagbubuntis. Handa siyang makipagbalikan dito para lamang may tumayong ama sa kanyang anak. Miko, may importante akong sasabihin sa iyo. Kabado niyang sambit. Ano ba yun? Sabihin mo na at kailangan ko pang umuwi. Buntis ako. Nablangko ang utak ni Miko sa kanyang narinig. Hindi niya alam ang isasagot sa kanyang natuklasan. Hindi siya makapagsalita ng ilang segundo. Miko, nangako ka sa akin noon. Sinabi mo kapag nabuntis ako, pananagutan mo ako, diba? Wendy, hindi ko kaya. Hindi pa ako handang maging tatay. Halos mawasak ang mundo ni Wendy sa kanyang narinig. Anong sabi mo? Hindi pa ako handang maging tatay. Ano naman ang maipapakain ko dyan? At saka nag-aaral ako. Kapag nalaman to ni na mama at papa, siguradong malalagot ako sa kanila. At saka ikaw rin. Isipin mo rin ang mararamdaman ng nanay mo kapag nalaman niyang ganito nangyari. Miko, hindi ganito ang ipinangako mo sa akin noon. Oo, noon yun. Kung hindi mo lang sana ako hiniwalayan. So kasalanan ko. Kasalanan kong nagtaksil ka sa akin. Basta hindi ko tatanggapin yan. Ipalaglag mo na lang yan para parehas na tayong walang problema. Kahit na akuin ko pa yan, siguradong madidisappoint pa rin ang nanay mo sa'yo. Baka kapag nalaman yan tungkol dyan, baka mahimatay siya at atakihin sa puso. Paano mo nasasabi yan? Anak mo ang pinag-uusapan natin. Anak mo at binabalak mong patayin. Hindi pa natin anak yan. Hindi pa yung tao. Kaya wag mo na akong guluhin at marami pa akong gagawin. Please, Miko. Kapag pinanagutan mo ako, tatanggapin ulit kita. Handa akong patawarin ka. Basta magkaroon lang ng tatay ang anak ko. Ang anak natin. Hindi pwede, Wendy. May iba na ako. Hindi na tayo pwede magbalikan. Kami na ni Amihan. Labis na nabigla si Wendy sa nalaman. Ang akala niya'y natukso lamang ng isang araw ang dalawa. Hindi niya alam na nagkakamabutihan na pala ang mga ito. Sabay tayo si Miko at nilayasan siya. Napaiyak na lamang si Wendy. Hindi niya alam kung anong gagawin. Ilang araw siyang nagkulong sa kanyang kwarto. Kung tutuusin, tama ang sinabi ni Miko. Ang pagpapalaglag lamang sa bata ang tanging paraan upang marisolba ang kanyang problema. Kapag pinili niyang isilang ang bata, siguradong katapusan na ng kanyang mga pangarap. Ilang beses niya itong pinag-isipan. Naghanap siya sa Facebook ng mga illegal na nagpapalaglag ng nasa sinapupunan. Sa tuwing aalis siya ng bahay upang makipagkita sa taong nakausap sa Facebook, biglang nagbabago ang kanyang isip. Tila ba may puwersang pumipilit sa kanyang huwag niya itong gagawin. Kaya matapos ang ilang araw na pagdadalawang isip ay napagtanto niyang hindi pala talaga niya kaya. Aniya, bahala na kung ano ang mangyari, basta't hindi niya dadagdagan ang kanyang mga kasalanan sa Panginoon. Isang araw, pumasok sa isipan niya si Peter. Naalala niya ang sinabi nito sa kanya noon na kapag niloko siya ni Miko, handa itong tanggapin siyang muli. Kaya naman, kahit isang malaking kahihiyan, ang pabor na hihingi niya rito ay binaliwala niyang nararamdaman. Nagbabaka sakali kasi siyang pumayag ang binata. Isang araw, tinawagan niya ito at nakausap na makipagkita ito sa kanya. Pumayag naman si Peter. Nagkita sila sa isang parke na malapit sa FAU. Kumusta ka na nga pala, Wendy? Nakangiting tanong ni Peter. Heto, actually, hindi ako okay. May pabor sana kasi ako. Alam kong sobrang kapal ng mukha ko para hilingin to. Tumaas ang kilay ni Peter sa pagtataka dahil sa kanyang paligoy-ligoy na pagsasalita. Ano yun, Wendy? Sabihin mo lang. Huwag ka mahiya. Kasi naalala kong sinabi mo sa akin noon na
Kapag niloko ko ng boyfriend ko, handa kang tanggapin ulit ako. I'm not sure kung naaalala mo pa yon. Napangiti sa tuwa si Peter, pero na-realize nito na mali pala ang kanyang naging reaksyon na dapat ay makisimpatya siya rito. Pasensya na at napangiti ako. Sorry pala to hear that. Ano pala nangyari? Kasi niloko ko ng boyfriend ko. May relasyon pala sila ni Amihan. Si Amihan? Yung kaklase natin? Oo, nahuli ko sila sa akto. Sa mismong kwarto ko. Gumagawa ng kababuyan doon. Kailan pa? 1 month na kaming hiwalay. Sorry to hear that. Pero tama lang ang ginawa mo. Hindi mo naman dapat tanggapin pa ang lalaking yun. Kapag niloko ka ng unang beses, siguradong lolokohin ka ulit sa pangalawang pagkakataon. At masusundan pa yun ng masusundan hanggat pinapatawad mo siya. Salamat, Peter. Ang totoo niyan, nabuntis niya ako. Hindi nakasagot si Peter dahil sa pagkagulantang. Natulala ito at hindi alam kung anong itutugon. Nakaramdam din siya ng pagkadismaya. 3 buwan na akong buntis, Peter. Hinintay niya ang tugon ni Peter, ngunit hindi ito nagsalita. Nagkaroon ng awkward na katahimikan sa pagitan nila sa loob ng ilang minuto. Nang mga sandaling yun ay ramdam niya ang pagkadismaya ni Peter sa kanyang pagbubunyag. Kaya naman lalo siyang kinabahan na baka tanggihan nito ang kanyang hihilingin. Naisip ko lang, seryoso ka ba sa sinabi mong yun, Peter? Seryoso ako sa sinabi kong yun. Bakit, Wendy? Gusto mo bang maging tayo na lang? Alam ko, sobrang kapal ng mukha ko para hilingin yun. Pero baka naman pwede, pagbigyan mo ko. Ayokong lumaking walang tatay ang anak ko. I'm sorry, Wendy. Pero hindi ko kaya. Seryoso ako sa sinabi ko noon. Pero hindi ko sinabi na tatanggapin kita ulit kapag nagpabuntis ka sa ibang lalaki. Hindi mo dapat ginawa yun, Wendy. Alam ko. Napaiyak si Wendy habang tinatakpan ang kanyang muka. Kaya nga pinagsisisihan ko na ginawa ko yun. I'm sorry, Wendy. Sorry talaga. Aminado ako na gusto pa rin kita. Pero hindi ko kayang sumalulang ng babaeng pinagsawaan na ng iba. Sana huwag mo kong pagmukhaing masama sa desisyon kong ito, Wendy. Pero mataas ang standard ko sa pagpili ng isang babae. Hindi naman sa sinasabi kong low standard ka. Tama na, Peter. Ayoko nang marinig ang sasabihin mo. Hindi mo kailangan magpaliwanag. Naiintindihan ko kung anong gusto mong sabihin. Kasalanan ko ang lahat. Napaka-inconsiderate ko na lang kung aalukin kong tumayo kang ama na magiging anak ko. Alam kong maling-mali yun. Huwag kang mag-alala. Hindi kita pinagmumukhang masama sa hindi mo pagpayag sa pakiusap ko. At saka na nagmadaling tumakbo si Wendy palayo sa parke. Namumula siya dahil sa sobrang kahihiyan. Pakiramdam niya'y napakalaki niyang tanga upang umasa na tatanggapin ulit siya ni Peter matapos niya itong ipagpalit at nabuntis ng lalaking ipinagpalit niya rito. Sa loob-loob niya, tama ang desisyon ni Peter. Kung dapat ay pinahalagahan ng kababaihan ang kanilang pagkababae, dapat ay pinapahalagahan din ng mga kalalakihan ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng pagpili ng babae na pasok sa kanilang pamantayan. Wala siyang sama ng loob kay Peter, ngunit nakaramdam siya ng hindi masukat na labis na kahihiyan. Pinagsisisihan niyang umasa siya rito. Hanggang sa tinanggap na lamang niyang katotohanan na simula ngayon ay magbabago na ang buhay niya, na masisira na ang kinabukasan niya, na madidismaya na ang kanyang ina dahil sa nangyari sa kanya. Tinanggap niya na kung ano man ang mangyayari, pero hindi niya ipalalaglag ang bata at desidido na siyang ipagpatuloy ang pagbubuntis.
Nang mga sumunod na araw, buwan, pinaniwala niyang kanyang ina na nag-aaral pa rin siya na may mataas siyang marka. Sa tuwing hinihingian siya ng ina ng exam papers, ay dumutulog siya sa dating kaklase na si Bong upang humingi ng AI na exam at pinapalabas na may mataas siyang marka. Alam niyang mali ang ginagawa niya, pero ayaw niyang ma-stress ang kanyang ina sa abroad. Lumipas ang maraming buwan hanggang sa wakas, isinilang niya na ang kanyang anak at pinangalanan nitong Carla. Hindi maipaliwanag ang sayang nararamdaman niya nang masilayan sa unang pagkakataon ang kanyang anak. Tila ba nawala at nakalimutan niya ang lahat ng paghihirap niya sa pagbubuntis sa loob ng 8 buwan dahil lamang sa kanyang anak. Hindi niya alam na ganito palang pakiramdam na maging isang ina. Mag-isa niyang itinaguyod ang kanyang anak gamit ang pera ng ina na dapat ay ginagastos niya sa pag-aaral. Hindi niya alam kung paano tatanggapin ng ina ang kawalang hiyaang panluloko niya rito. Pero hindi yun ang kanyang prioridad. Gusto muna niyang maging isang mabuting ina bago maging isang mabuting anak. Pinutol niya na ang relasyon kay Miko at nangakong hindi niya nahihingi ng tulong nito. May pride siyang pinangangalagaan. Ayaw niyang magmakaawa. Dumating ang araw na kanyang dapat ay graduation. Hiningan siya ng larawan ng kanyang ina gaya ng nakasanayan. Binigyan niya ito ng edited na larawan. Ipinalabas niya na nakagraduate na nga siya. Samantala sa abroad, walang tigil sa pag-iyak si Lorena nang makitang nakasuot ng togang anak sa isang larawang ipinadala nito sa kanya. May halong sayang kanyang pag-iyak. Walang oras siyang sinayang, ipinost niya kaagad ito sa Facebook niya. Congratulations anak, proud si mama sa pagtatapos mo sa pag-aaral. Maraming salamat dahil lumaki kang mabuting bata. Kahit wala ako dyan sa Pilipinas, hope to see you soon. Yun ang naging caption ng kanyang congratulatory post sa anak. Nagsipag-comment naman ng ilan sa mga kamag-anak niya na nasa probinsya at nakipag-congratulate na din sa kanya. Samantala, habang binabasa ni Wendy ang post ng ina sa Facebook, hindi niya mapigilan ang mga luha niya sa pagbagsak mula sa kanyang mga mata. Mama, pasensya na po kung nagsinungaling ako. Pasensya na po kung niloko ko kayo. Pasensya na po kung hindi ko kayo sinunod. Umiiyak niyang sambit. Sa Hong Kong, sa wakas, natapos na rin ang 4 na taong kontrata ni Lorena bilang caregiver. Makakauwi ka na rin sa wakas, Lorena, sabi ng kasama sa bahay na isa ring Pilipina. Oo nga, Luisa, sobrang saya ko. After 4 years, magkikita na rin ulit kami at sobrang miss ko na siya. Nasabi mo na ba sa kanya na uuwi ka na? Hindi pa. Balak ko kasi siyang sorpresahin. Katunayan, bibili ako ngayon ng regalo sa kanya. Abay, oo naman, Mari. Sigurado matutuwa yun. Ilang birthday rin niya na wala ka. Tapos wala ka rin sa mahalagang okasyon. Wala ka rin sa graduation day niya. Mag-isa lang siya sa Pilipinas. Abay, sigurado, hindi yun madali para sa kanya. Oo naman, Mari. Kaya nga sobrang proud ako sa anak kong yan. Sobrang talino, sobrang bait at sobrang ganda pa. Pag natapos na rin ang kontrata ko, abay, kita naman tayo sa Pilipinas ha. Huwag mo kong kalilimutan. Oo naman, ikaw pa. O siya, sige na ha. Aalis na ako. Pupunta ako sa mall. Mamimili ako ng panregalo sa anak ko. Oy, sige. Pero magpaalam ka kina Sir at Madam. Wika ni Luisa. Nagpaalam na ako. Ano ka ba? O siya, sige na. Umalis na nga siya at nagtungo sa isang sikat na mall. Pinuntahan niya ang bag section at may nakita siya roong isang bag na nagkakahalaga ng 50,000 pesos. Walang ano-ano, binili niya ito. Binilhan niya din ng anak ng mga mamahalin at magagandang sapatos at damit. Si Wendy lang ang anak niya, kaya ayaw niya itong tipirin pa.
Kinabukasan, lumipad na siya pauwi. Dala niya ang 3 maleta na punong-puno ng kanyang mga gamit at regalo. Nang makarating sa Pilipinas, sumakay siya ng taxi. Nang makarating sa tapat ng kanilang bahay, nagpatulong siya sa driver na buhati ng kanyang mga gamit sa tapat ng main door ng bahay at saka naman niya ito binayaran at umalis ang driver. Napangiti si Lorena dahil hindi na siya makapaghintay sa magiging tugon ng anak sa oras na malaman nitong nakauwi na pala siya. Pinindot niya ang doorbell at naghintay siya ng ilang sandali hanggang sa bumukas ang pinto at nakita niya ang anak na may bitbit na batang babae na ang tingin niya ay 2 taong gulang na. Pagtataka ang kanyang naramdaman, si Wendy naman nanginig ang buong kalamnan dahil sa nakikitang tao na nasa kanyang harapan. Anak, sino yan? Pagtataka ni Lorena. Dumating na po pala kayo, ma. Bakit hindi niyo sinabi sa akin kaagad para nasundo kita sa airport? Hindi na. Bala kasi kitang sorpresahin. Ganun ba? Wow, ma. Ang dami niyong dala, ha? Mga pasalubong ko yan para sa'yo. Teka, pasok muna tayo. Pinagtulungan nilang ipasok ang mga maleta at saka sila umupo sa malambot na sofa. Teka, sino yung batang bitbit mo? Napalunok ng laway si Wendy. Dumating na ang araw na kinakatakutan niya. Ang sabihin sa ina ang katotohanan. Alam niyang hindi niya ito maitatago sa ina habang buhay at ito na ang tamang oras. Ayaw niya nang dagdagan pa ang mga kasinungalingan niya. Handa na siyang tanggapin ang lahat na masasakit na salita mula sa kanyang ina. Ma, may aaminin po ako sa inyo. Siya po si Carla. Anak ko po siya. 2 taon na po. Hindi maipaliwanag ang bilis ng tibok ng kanyang puso ng mga sandaling yun. Si Lorena, litong-lito. Anak mo? Paano nangyari yon? Nagkaroon po ako ng nobyo. Noong 2nd year college ako. Nabuntis po ako. Noong 1st sem ng 3rd year college ako. Kaya natigil ako sa pag-aaral. After 8 months, isinilang ko po ang anak ko. Ang cute niyo po, hindi ba? Si Lorena ay nalilito pa rin. Bakit hindi mo to sinabi sa akin, anak? Ayoko po kasing magalit kayo sa akin. Ayoko pong lalo kayong ma-stress sa pagtatrabaho niyo sa Hong Kong. Unti-unting nagpapakita ng galit at pagkadismaya si Lorena. Dapat sinabi mo pa rin. Paano ka nakapagtapos ng pag-aaral kung nabuntis ka at nagkaanak? At nasaan ang tatay ng batang yan? Iniwan po ako ng tatay ng bata, ma. Nahihiya niyang sabi, ngunit kailangan. Napahawak sa sentido si Lorena dahil sa sobrang konsumisyon. Diyos ko naman, anak. Bakit mo naman nagawa yun? Hindi ka man lang ba natuto sa akin? Akala mo ba madali lang magtaguyod ng anak na mag-isa? Isa ka na rin sa nagsabi noon na gusto mong magkaroon ng tatay, hindi ba? Bakit mo ba kasi ibinigay ang sarili mo sa lalaking hindi pa kayo ikinakasal? Alam ko po namang mali ang ginawa ko. Kaya nga pinagsisisihan ko na po yun. Kaya please, huwag niyo na po akong pagalitan. Maiyak-iyak na sabi ni Wendy. Paano hindi kita pagagalitan? Buti nakagraduate ka sa kolehiyo kahit nagkaanak ka na. Naibaba ni Wendy ang kanyang tingin at nagsimula ng umiyak. Hindi po totoo na nakagraduate ako. Pina-edit ko lang po yung graduation picture ko. Pati po yung mga exams paper ko para paniwalain kayong nakagraduate talaga ako. Patawarin niyo po ako, ma. Humahagulgol niyang sambit. Dito na halos madurog ang mundo ni Lorena dahil sa kanyang natuklasan. Masakit sa kanya na mabuntis nang hindi kasal si Wendy. Madali sa kanyang patawarin ito dahil dumaan din siya sa sitwasyon nito at alam niyang takot na ipagtapat sa mga magulang ang pagbubuntis.
Alam niya ang pakiramdam na matuto sa isang malaking pagkakamali. Humihingi na ito ng tawad at ayos na sa kanya yun. Ang hindi niya matanggap ay malaman na all this time, niloko lang pala siya nito at pinalabas na nakagraduate ito at pinagmukha lang pala siyang isang tanga. Halos mahimatay siya sa kanyang nalaman. Sa sobrang galit, nasampal niya ito kahit nabitbit nito ang 2 taong gulang na anak nito. Si Wendy, walang ibang ginawa kung hindi ang umiyak. Patawarin niyo po ako, ma. Natakot lang po kasi ako sa magiging reaksyon ninyo. Anak, tanggap ko na nabuntis ka. Pero hindi ko kayang tanggapin na pinagmukha mo lang pala akong tanga. Pinaniwala na nakagraduate ka. Paano mo to nagagawa sa akin, ha? Sinayang mo ang lahat ng sakripisyo ko para sa'yo. Hindi ko rin po alam, ma. Sobrang natakot lang talaga ako. Patawarin niyo po ako. Halos bumaha ng luha sa loob ng bahay dahil maging si Lorena ay sumabay na rin sa pag-iyak kahit ang anak ni Wendy na si Carla ay sumasabay na rin sa kanilang pag-iyak. Bilang isang ina at nakikita ang anak na nagmamakaawa sa kanyang harapan, parang natutunaw ang puso ni Lorena. Hindi niya kayang magalit sa anak kung humihingi na ito ng tawad sa kanyang harapan. Kahit na gaano pa kalaki ang pagkakasala ng anak sa kanya, ay patatawarin niya pa rin ito. Pero ng mga sandaling yun, gusto na muna niyang mapag-isa. Nagtungo siya sa kanyang kwarto at doon nagkulong. Alam kasi niya na kapag nanatili siya sa harap ni Wendy ay mapagsasabihan niya pa ito ng masasakit na salita na hindi na rin naman makakatulong upang marisolba ang suliranin sa pamilya nila. Iniyakan na lamang ni Lorena ang lahat ng gabing yun. At nang kinabukasan ay nakapag-isip-isip na siya. Mas klaro na ang kanyang isipan. Hindi na siya kinakain ng kanyang emosyon. Pagkagising niya sa umaga, iyak ng kanyang apo ang kanyang narinig. Nang bumaba siya sa sala ng bahay, nakita niya ang apo na umiiyak sa sahig sa may malambot na kumot. Narinig naman niyang may nagluluto sa kusina. Wait lang anak, nandyan na. Magluluto lang si mama. Saglit lang to. Ani ni Wendy na nasa kusina. Kitang-kita ni Lorena ang paghihirap ni Wendy bilang isang single mama. Si Wendy kasi ang gumagawa ng mga gawaing bahay. Nagluluto, naglilinis at naghuhugas at nag-aalaga pa sa bata. Sumariwa sa isipan ni Lorena ang mga panahong mag-isa niyang pinalaki ang kanyang anak. At alam niyang hindi talaga ito madali. Kaya isang araw, kinausap niya si Wendy. Sabay silang kumain ng hapunan. Anak, anong plano mo sa buhay? Po? Ano, ganito ka na lang habang buhay? Gusto mo bang maging kagaya mo ko? Na kinakailangang iwan ng anak dahil walang maayos na trabaho dito sa Pilipinas. Balak mo rin bang iwan ng anak mo kapag lumaki na siya para makapagtrabaho sa ibang bansa? Pasensya na po, ma. Patawarin niyo po ako ulit. Sige na, pinapatawad na kita. Ikaw lang ang nag-iisa kong anak. Oo, galit ako sa ginawa mong panloloko sa akin. Pero hindi ko naman yung dadalhin hanggang kamatayan ko. Napaluha si Wendy. Salamat po, ma. Kailangan na kailangan ko po ang pagpapatawad ninyo. Dahil alam niyo naman po, kayo na lang po ang meron ako. Pasensya na po talaga. Sige na, tama na. Huwag ka nang umiyak dyan. Pinapatawad na kita. Ayoko nang marinig na humihingi ka ulit ng kapatawaran sa akin. Gusto kong simulan mo ngayon. Kalimutan na natin ang ginawa mo. At mag-move forward na. 23 years old ka pa lang. Hindi pa katapusan ng mundo. Salamat po, ma. May ipon ako rito. Gusto kong mag-aral ka ulit. Pero, paano po si Carla? Ako nang bahala sa kanya. Huwag mo na siyang alalahanin. Okay lang po ba sa inyo yun, ma? Sobrang nakakahiya na po. Mahiya ka sa akin kung hindi mo ipagpapatuloy ang pag-aaral.
May malaki pa naman akong naipon dito. Gamitin natin yon para makapagpatayo tayo ng negosyo, para makapagpatuloy ka sa pag-aaral. Salamat po, Ma. Kung okay lang po sa inyo, tatanggapin ko po yan. Gusto ko po makapagtapos ng pag-aaral. Itama ang mga pagkakamali ko. Lilipat na po ako ng ibang school para mas makamura tayo ng tuition. Wag na anak, malaki ang naipon ko. Sapat yon sa 2 taon mo sa kolehiyo. At para makapagpatayo tayo ng negosyo. Wala kang dapat na intindihin ngayon. Kung hindi ang pag-aaral mo, yun lang at wala nang iba pa. Naiintindihan mo? Sige po, Ma. Masaya po ako dahil kinakausap niyo na po ako ulit. Natatakot po ako na baka habang buhay niyo akong itatakwil. Paano ko naman magagawa yun sa anak ko? Kailangan mong makapagtapos ng pag-aaral. Dahil ayokong magaya sa atin ang apo ko. Ngayon pa lang, paghandaan mo na ang kinabukasan niya. Pag nakapagtapos ka na ng pag-aaral, pag-ipunan mo ang future niya. Sa panahon ngayon, ang bilis tumakbo ng oras. Mamamalayan mo na lang, malaki na pala siya. Sige po, Mama. Susundin ko na po kayo sa pagkakataong ito. Babawi po ako. At nang taong yon, nagpatuloy sa pag-aaral si Wendy sa kolehiyo. Bilang 3rd-year college student, habang siya'y pinagbubuti ang pag-aaral, si Lorena naman nagtayo ng isang restaurant malapit sa kanila habang bit-bit nito sa likod si Carla. Matapos ang 2 taon, naghanap kaagad ng trabaho si Wendy. Natanggap siya sa corporate world kung saan kumikita siya ng 30,000 a month at meron itong annual increase depende sa kanyang performance. Malaking pasasalamat ni Wendy dahil sa walang sawang suporta ng kanyang ina para sa kanya, wala na siyang ibang mahihiling pa. Sa paglipas ng mga taon, umasenso pang pamilya ni Lorena at Wendy dahil naging matagumpay ang restaurant ni Lorena. Nakapagpatayo ito ng 20 branch sa pangalan ng kanilang restaurant. Bumili sila ng isang bahay na nagkakahalaga ng 6 na milyon. May kasamang swimming pool at meron ding kasamang 2 van na siya nilang ginagamit sa kanilang negosyo. Ang dating mag-ina na hirap sa buhay, ngayon ay umasenso na dahil sa kanilang pagsasakripisyo. Ang mga taong hindi sumusuko ay silang nagiging matagumpay sa buhay. Ang pagpapatawad ay napaka-importante upang umusad tayo sa buhay at ang pag-ako sa kamalian ay importante rin. Dahil sa ganitong paraan tayo matututo sa pagkakamali, nang sa ganon ay hindi na natin ito maulit pa. Kailangan din nating pag-isipan ng mabuti kung sino mga taong ating kakaibiganin dahil kung ano ang magiging buhay natin ay depende sa mga taong nakapalibot sa atin. Sabi nga nila, birds of the same feather flock together. Piliin natin ang mga taong magbibigay sa atin ng positibong pananaw sa buhay at mga taong makapagbibigay ng mabuting impluwensya tungo sa ikagaganda ng ating buhay sa hinaharap. Hindi ang mga taong magbibigay lamang ng panandaliang kaligayahan pero magdudulot naman ng habang buhay na paghihirap. Samantala, sa kabilang dako ng syudad ay mag-asawa na sina Amihan at Miko. Meron na silang 2 anak, ang isa ay 7 taong gulang at ang isa naman ay 10 taong gulang. Galing sa trabaho si Amihan at umuwi siya sa bahay nilang mag-asawa nang marinig niya mula sa isang kapitbahay na nagpasok ng babae si Nico sa kanilang bahay. Sinugod niya ang kanilang kwartong mag-asawa at doon niya nahuli sa akto ang asawa, kasiping ang pinatira nilang kaibigan na si Celine. Halos madurog ang puso ni Amihan sa nasaksihan. Sumariwa sa kanyang isipan kung paano sila nahuli ni Wendy na nagtatalik noon ni Miko. Kusa na lamang tumulo ang mga luha ni Amihan
at doon na siya nagsimulang magwala sa buong bahay. Nagsisisigaw siya at kinuha ang kutsilyo sa kusina. Bumalik siya sa kwarto upang saksakin si Miko sa puso. Ngunit nakailag si Miko, ngunit tinamaan ang braso nito. Si Celine naman ay nagsisisigaw sa takot. Sinabunutan ito ni amihan hanggang sa tuluyang nakatakas si Celine at sumunod din naman si Miko sa pagtakas. Ang kanyang pag-ibig na inakala niyang magtatagal ng panghabang buhay ay isa lamang palang ilusyon. Pakiramdam niya ay kinarma siya. Kung papaano niya niloko noon si Wendy, ganoon rin ang balik sa kanya. May mas masamang epekto nga lang dahil maiiwan sa kanya ang mga anak nila ni Miko. Samantala, si Peter noon na nireject si Wendy matapos malamang buntis ito sa ibang lalaki ay meron na ring magandang buhay at sariling pamilya. Isang magandang desisyon sa kanya na huwag tanggapin sa buhay niya si Wendy dahil kailangan niyang tanggihan ang mga bagay na maaaring makaapekto ng masama sa kanyang kinabukasan. Kahit gaano pa natin kamahalang isang tao, kailangan nating tanggihan ang kanilang pakiusap kung makakasira ito sa ating buhay. At dito na po nagtatapos ang kwento para sa araw na ito. Sana po'y nagustuhan ninyo ang kwentong ito at kinapulutan ng aral. Muli, maraming salamat sa patuloy ninyong suporta sa ating channel.